So welcome back class again. Engineer Koing here. So ituloy natin class. So still class, we're on module 3. Technically this is already part 6, no? So tuloy natin class. Sagutin natin class yung example 1.8. So cantilever method pa rin tayo. Okay? So example 1.8 class. So dito class. Same. Equal cross-section pa rin tayo class. Pero this time class, ang kukunin natin, parang analyze completely na class, kunin natin axial shear tsaka moment for all members. Okay? So, dating gawin class, ang first step natin, centroids. Okay, so, centroids. Okay? So, for the centroid class, again, kailangan natin i-cut. So, i-cut ulit natin class sa gitna. Yan. So, ito si AA. Si BB. Okay? So, yep. So, ganun class, section AA muna tayo. So, ang itsura ng section AA class, kung titignan nyo, meron tayo tatlong columns, no? Ito yung unang column, ito yung pangalawang column, tapos ito yung pangatlong column. Okay? So, distances in between nila class, hindi pala sila, ano. So, ito class is 10 meters, ito is 6 meters. Okay? So, say class, andito si center of gravity. Okay? So, pangalanan natin to class, distance dito hanggang doon, si x bar. Okay? So, dating formula class, total area, x bar is equal to yung summation plus ng area times yung distance, x. So, x is equal to the distance from the leftmost column. Okay? So, titignan natin class. This time, pare-pares pa rin yung areas nila, no? So, area 1, area 2, area 3. So, meron tayong total na 3A. Okay? Times yung x bar is equal to, yeah. So, yung area 1 times yung distance niya class from the leftmost, so 0. Plus class yung area ito. So, ito class si DG. Ito class si EH. Ito class si FI. Okay? So, si EH naman class, ang area is still an area. Distance niya class is 10. Plus class yung 6 times yung 16. Okay? Okay? Dapat sa A. Okay? So, titignan natin class. X bar is equal to 26 over 3 or 8.67 meters. Okay? So, parehas lang sila class sa section BB. Kasi di ba ganun rin naman yung drawing niya class. So, may ganyan, may ganito, may ganito. Di ba? So, same class, di ba? Ito is 10 meters class, 6 meters. Sabihin natin class, andito sa center of gravity. Si X bar, okay? So, sa BB naman class, di ba? Ito si AD. Ito si BE. Si CF. Okay? So, same class. X bar natin dito kasi is equal to 8.67 meters. Okay? Parehas lang sila. So, okay na tayo sa centroids class. Pwede na tayo mag-proceed sa column axial. So, i-erase ko lang class, no? Tuloy natin class. So, after centroids, pwede na tayo mag-column axial. So, column axial. Okay? Dating gawin class, kailangan natin i-cut. So, kinat ulit natin, di ba class? So, section AA tayo dito. Tapos, section BB. Kakat natin class dun sa internal hinges. Okay? So, sa section AA class, ang bilawan natin dito is, yeah, section AA. Okay? So, itsura ng section AA class is ganito. Yan. So,
Kinat natin yung class sa internal hinges. Okay? Pangalanan na lang natin ito class na M. Ito si N. Ito si O. Okay? Ito class si G, H, tapos si I. Okay? Tapos class, di ba meron tayong 45. Ayan. Dating gawin class, di ba na alam na natin class na nandito yung ating center of gravity. Okay? So yung distances natin class, this is 8.67 meters. So matic class, ito minus 10, 1.33. So ito class is 6 meters. Okay? So meron tayong forces class. Yan. Diba? So titignan natin class, andito yung 1. So since iti-tip niya class to the right, diba? So alam na natin class, ito mahihila pataas. So dapat kailangan natin ibalik. So lahat ng nasa left class ng center of gravity, pababa. Lahat ng nasa right class pataas. Okay? So ito class si M vertical, ito si N vertical, ito si O vertical. Okay? So ayan. So titignan nyo class, before tayo mag-summation of moments, kailangan mo natin class i-relate yung mga vertical na to. Okay? So this time class, since meron na tayong area, ay wala pa pala. So dating gawin class, i-relate muna natin. So relationships nila class device yung ang imagine nyo lang class is similar triangles tayo, no? So titignan nyo class, meron tayong triangle pa ganyan, tapos meron tayong triangle pa ganon. Again class, ito pares lang yung slope nila. So safe to say class, similar triangles, MV class, over yung distance niya from yung vertex ng triangle, so yung CG yun. So 8.67 is equal to class yung NV over yung 1.33 is equal to yung OV over yung 6. Okay? So kung titignan natin class, yung NV natin is equal to 1.33 over 8.67 MV. Samantalang yung OV natin class is equal to 6 over, ay hindi pala siya 6. Dito 6 class. 7.33 siya. So yung 6 plus yung 1.30. 7.33 class MV. 8.67. Okay? So gawin na natin decimal class. 4 decimal na lang para ano, 4 MV. Okay? This time class 0.8454 MV. Yan. Okay? So with this class, na-relate na natin sila. Pwede na tayong mag-moment. So, mag-moment na tayo pa sa summation of moment tayo sa M na lang para mas mabilis. Is equal to 0 at ng clockwise positive class. So, kung titignan natin class, meron tayo ng 45. So, ang distance nun kasi yung kalahati ng 4, so 2 meters times 2. Okay. Minus class yung NV. Times distance niya from yung M class is 10. Okay, minus class yung OV. Distance niya from yung M class is 16. Is equal to 0. So 45 class, i-substitute natin yon. Minus yung N natin, 0.1534 MV times yung 10. Minus class yung 0.8454 O vertical times 16 is equal to 0. Okay? Ay. So pala class M na siya. Yan. So with this class, makuha na natin yung M vertical. M vertical class is equal to 5.98 kilonewton. So makikita natin doon class pababa siya. Okay. Makuha na rin natin class yung NV. So i-substitute lang natin class yung MV dito. Makuha natin yung NV. So NV class is equal to 0.92 kilonewton. Tapos down upward naman siya class. Okay. Tapos class yung OV. So substitute lang natin yung MV doon. Class makuha natin 5.06 kilonewton.
Same class, upward. Okay? So yan class yung sa section AA natin. Nakuha natin yung column actuals dun. Okay? So next class, sa section BB naman tayo class. So i-erase. Okay natin class. Again, section BB na tayo, no? Column actuals. Section BB. Okay? This time class, ang drawing ng section BB class, diba, mas mahaba lang siya ng konti. Ganyan na. Yan. Okay? So, andito class yung ating internal hinges. Yan. So, drawing muna natin class yung ating, so meron tayong, sabihin natin ito si P class, ito si Q, tapos ito si R. Okay? So, ito class si D, E, F, G, H, tas I. Okay? So, yung external forces natin class, may 45 tayo doon. So, meron tayong 90 dito. Okay? Yeah. Tapos iba na locator rin natin class yung center of gravity. Center of gravity niya class is ito. Okay? So, ang distance natin dito class is 8.67 meters. Same dito class, 1.33 meters. 6 meters. Okay? Ito naman class is 4 meters. Ito is 2.5 meters. Okay? Tapos again class, since alam natin magtitip siya to the right class, ito alam natin downward, itong dalawa class upward. So ito class si PV, ito si Q vertical, ito si R vertical. Okay? So relate natin yung tatlo class. So relationship nila class, again, similar triangles yan, di ba? So ito yung triangle natin class. So meron tayong pag ganyan dito. So meron tayong pag ganun. So yung PV natin class, tapos 8.67 is equal to class yung QV, 1.33. Tapos class yung RV, 7.33. Okay? So, makuha natin class si QV is equal to yung 1.33 over yung 8.67 PV. Okay? Tapos class si RV naman class is equal to yung 7.33 over yung 8.67 PV. So, equal lang kanina class. So, yung QV natin class is 0.1534 P vertical. Ito naman class 0.8454 P vertical. Okay? So with that class, ready na tayo kasi na-relate naman na natin sila. So dating gawin class, summation of moments tayo class sa P na rin is equal to 0 clockwise positive. So ano yung forces mag-relate ng moment with respect to P class? Meron tayo yung 45 times yung rever arm na class is 6.5. Okay? Plus class yung 90. Lever arm na class is 2.5. Okay? Tapos class, meron tayong minus yung PV. Lever arm na class is, ay, wala pala yung class kasi doon tayo nag-moment. Okay? So meron tayo ng QV. Lever arm na class is 10. Minus yung RV. Lever arm na class is 16 is equal to 0. Okay? So meron tayo ulit, 45 times yung 6. Plus class yung 90 times yung 2.5. So i-substitute lang natin yung values nila class. Minus class yung 0.1534 P vertical times yung 10. Hindi ko ata nilagay yung times 10. Okay. Minus class yung 0.8454 PV times yung 16 is equal to 0. Okay. So with this class, makuha natin yung P vertical. So ang P vertical natin class is 34.36 kilonewton. Dito din yung class downward siya. Okay. Makuha rin natin class yung Q vertical. So ang Q vertical natin class is 5.27 kilonewton. This time class upward. Okay. Lastly class, makuha natin si RV. So si R vertical class is 29.05 kilonewton. Still class upward. Okay? So with this class, nakuha na natin lahat ng column axials. Tapos nakuha natin lahat class, pwede na tayong gumawa ng free body diagram analysis. Okay? So erase ko lang ulit. So again class, no? Free body diagram analysis tayo.
So, yan na yung next step natin. Okay? So, dating galawan class, chop-chopin natin sa internal hinges. Okay? So, i-drawing ko lang glass. So, yan glass, yan na yung blow up. Para ma-analyze natin yung free body diagrams. Okay? So, lagay ko lang yung notations class. So, again, ito si A, ito si B, ito si C. Okay? Tapos D, E, F, G, H. Tapos yung I. Okay? Yeah. Tapos yung mga pinaglalagay natin class. So, ito si P, Q, tapos si R. Okay? So, ito class si M, N, tapos O. So, ito si P, Q, tapos R, si M, N, tapos si O. Tapos class WX. So, W, W, so X, X. Tapos class, ito si Y. So, Y. Tapos Z. Yan. Okay. So, lagyan natin class yung mga external loads. So, meron tayo dito, 45. So, meron tayo dito, class, 90. Yan. Tapos class yung mga na-solve natin na column actuals kanina. So, diba meron tayo na-solve class na MV. So, yung MV natin class, meron tayong downward dito, pababa. So, ang value niya class is 5.98. Okay. Ito naman class meron tayong pataas. 0.92. Okay. Ito rin class meron tayong pataas. 5.06. Yan. Okay. Dito naman class sa first floor columns meron tayong pababa. So, si 34.36. Okay. Dito class meron tayong pataas. Si 5.27. Si dito class pataas din. 29.05. Okay? So, yan yung mga solve natin kanina. So, ilipat natin class. So, kung dito ililipat mo, pataas na yan. So, pababa siya, tataas, pataas yan, pababa, 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 tapos pababa. Okay? So, with this class, more or less, pwede nating simulan. So, dating gawin class. Alisin ko lang ito no paano. Dating gawin class, simulan natin dun sa upper left corner. Yan, dito. Okay? So, lagyan natin class ng, so dito class alam natin may share dito, no? Tapos dito class may share rin dito. Yan. Tapos may actual. So, yung actual class, sabihin natin pag ganyan siya. Yan. So, ito class pag ganito, ito class pataas. Okay? So again class, simulan natin doon. So yan yung working structure natin class. So mag-moment tayo class sa W is equal to 0 at ang clockwise class positive. Okay, so ano yung magkakos ng with respect to W class? So meron tayo nung, so yung gusto natin makuha class, yung M horizontal times, yan natin ng distances class. So ito 5 meters. Ito class 5 meters, tapos 3 meters. Ito class is 3 meters. Ito is 2 meters, 2 meters, 2.5 meters, 2.5 meters. Okay? So again class, 2 meters. So MH times 2. Tapos yung
minus class yung 5.98 times yung lever arm niya class na 5 is equal to 0. Okay? So, makuha natin class MH is equal to ano yun? 14.95. Ayan. So, alam na natin to class. Ito is 14.95. Ilipat natin sa kabila class. Alam natin may paganyan. Okay? So, pwede na tayong mag-mental dito class. Mabilisan. So, ilabas natin si calculator. Yan. So, meron tayong horizontal class. So, 45 minus 14.95. So, 30.05 tayo dito class. So, meron tayong 30.05. So, ilipat natin sa kabila class pag ganyan siya. Okay? Tapos class yung upward naman class, so matik, alam na natin ito class is 5.98. Lipat natin sa kabila class, ito is downward. Okay? So okay na tayo dun. So next class is ito. Dito na tayo class. Parang ginawa natin sa portal frame class. So dito tayo sa kabilang dulo. So kabilang dulo class, magsasum tayo ng moments dun sa lagyan muna natin class ano itsura para makita natin. So meron tayong pag ganyan dito. Dito class meron tayong pag ganit. Lipat ko nga lang to. 06. So 5.06. Ito class is 29.05. Okay? Para may pagsulatan na ako class ng share. Okay, so tuloy natin class. So again, dito tayo muna, no? So lagay natin. So ito class yung share niya. Tapos meron din tayong share dito. Okay? So yeah. So sabihin natin ito class pababa, tapos ito pa ganun. So ito class i-assume natin pa ganyan. Okay? So mag-moment tayo class sa x. So x is equal to 0, clockwise positive. So ilagay natin yung FBT ng I, no? Yeah, so ano yung mga force na create ng moment with respect to x? So meron tayo class nung ito, yung O horizontal times yung 2. So minus class yung 5.06 times 3 is equal to 0. Tapos meron tayong makukuha class yung OH natin is equal to 7.59 kilonewtons. Okay? Yung OH natin class is equal to 7.59. So ilipat natin class, alam natin may paganyan doon. So, meron nating i-mental class. So kung meron tayong 7.59 doon class, ito more or less 7.59 na rin. Yeah. Okay? So, may upward tayo class na 5.06. So alam natin to class, ito is 5.06 na rin. So up downward siya doon, so upward siya dito. Okay? So technically class, okay na tayo dun sa upper half. No? Check na lang natin class. So, i-erase ko lang dito, no? Okay? So again class, kung titignan natin, pwede na rin pala natin kunin class yung actual dito. So, ito na lang. Okay? So, di ba magkaka-actual tayo dito, class? So, titignan natin, class, meron tayong 13 pag ganun, meron tayo ganun. So, more or less pag ganito yan. So, ang value na class is 30.5 minus yung 7.59. Yan. So, meron tayo class 22.46. So, meron tayong 22.46. So, pag nilipat natin sa kabila, class, pag ganyan siya. Okay? Yeah.
So ang galawan dito class, di ba, yung parang ginawa natin sa portal frame, para mas sure natin kasi yung sagot natin, tapos yung sagot natin dito class, i-check natin gamit yung gitna. Okay? So magmo-moment lang tayo class, summation of moment tayo sa h is equal to 0. So prove natin class na equal siya sa 0. Okay? So yeah, clockwise positive. So titignan natin class meron tayo nung so ano ba natin yung magpa-positive. So meron tayo class ng 22.46 times yung lever arm na class na 2. Okay? Tatlo lang naman sila class. Minus class yung 5.98 times yung lever arm na 5. Minus class yung 5.06 tapos yung lever arm na class na 3. So is it equal to 0? Okay? Tignan natin class. So 22.46 times 2 minus 5.98 times 5 minus 5.06 times 3. Yan. So titignan nyo kasi hindi siya masyadong eksakto. Pero papatawarin na natin yung class. Equal to, yeah, sabihin na natin ganyan. Okay? So kumbaga class, basta less than 1.0. Basta less than 1. Yung difference class, pasok pa yan. Okay? So technically kasi class, kung titignan nyo, never talaga magsusuper zero yan. Bakit? Kasi dito class, di ba, may ginawa tayo dito class. Ito. Yan class. So yung pagkuha kasi natin dito class, di ba, nung kinuha natin yung centroids. Ano ba yung formula solution ng centroids? Yan. Ito class, no? Nung nag-round off kasi tayo dito class, parang damay-damay na lahat. Okay? Technically class, ito, hindi talaga never, sabihin natin hindi man super never, pero more or less hindi siya mag-zero. Okay? So, depende pa yan class kung anong inuna mo. So, di ba kasi tayo, di ba, kumuha tayo dito class, ito yung inuna natin, so inuna natin ito. Okay? Kaya tayo nagkaganyang sagot. Mag-iiba yung sagot mo class pag ito yung inuna mo instead na ito. Yeah. Okay? Pero again class, ang ating margin of error class is basta less than 1. Okay pa yun. More or less tama ka pa. Okay? Tanggapin natin class yung negative 0.16. So, okay na tayo class dito. Lahat ng sagot natin dyan, okay na. Okay? So, i-erase ko lang ulit yung class. Tapos tuloy natin dito naman sa gitna. Okay? So, sa gitna naman tayo class. So, unahin na natin ito. So, ating gawin class, magmo-moment tayo sa, wait, lagyan muna natin kung ano yung ilalagay natin. So, may axial siya dito class. May axial rin siya. I mean, may shear siya doon, may shear siya doon. Tapos may axial tayo dito. So, more or less yun na yun. Okay? Summation of moment tayo class dito sa y. Kasi may dalawang unknown. It's equal to 0 class clockwise positive. Okay? So, ano yung first simple rate no with respect to y class? Meron tayo ng 14.95 times yung lever arm niya class na 2. Positive yun. Okay? So, ito class, pag ganyan. Ito pataas. Ito class, pag ganun. Yeah. So, continuing class, no? So, 14, tapos meron tayo ng P horizontal. So, ito yung gusto natin kunin class. So, plus P horizontal. Tapos yung lever arm na kasi na 2.5. Okay. So, 4 pala to. Tapos class yung plus 5.98. Tapos yung lever arm na class na 5. Okay. Minus class yung 34.36. Yung lever arm na 5. Okay. Is equal to 0. So, makuha natin class PH is equal to si Philippines 44.8. So, meron tayong 44.8 dito. Okay. So, ito class is 44.8. Tapos, pwede natin i-mental class. So yung supplement. Manual. Yung manual natin class. So, unahin natin class yung horizontal. So, meron tayong
14.95 minus class yung 90 ay plus 90 minus yung 44.8 is equal to, so meron tayong 60.50. So dito class meron tayong 60.15. Okay. So kung titignan natin class, pag ganyan siya. So yung sagot natin dito, ililipat natin class pag ganun. Okay. Meron pa tayo class, so yung ito namang vertical. So meron tayong pataas na 5.98 minus 34.36 is equal to, so meron tayong 28.38. 28.38. So pag linipat natin sa kabila kasi pag ganyan. Okay? Tapos ating gawin class sa kabila naman. So alisin ko muna to. So sa kabila naman class, dito naman tayo. So lagyan muna natin class ng ating ano. So may actual tayo dito class, may shear tayo dito. Tapos may shear rin tayo dito. Tapos yun na yun class. So lagyan na lang natin ng assumption ng direction. So ito pa ganun, ito pa ganyan. So ito class pa ganyan. Okay? So mag-moment times z. The summation class of moments z is equal to 0. Lahat ng clockwise positive. So ano yung first create na moment respect to z class. So unahin natin yung 5.06 times yung lever arm niya plus na 3. Okay? Minus class yung 29.05 yung lever arm niya na 3. Tapos class meron tayong plus 7.59 yung lever arm na class na 2. Plus yung gusto natin makuha, R horizontal, lever arm na 2.5 is equal to 0. So may kuha tayo class, R horizontal is equal to 22.77. So R horizontal natin dito class is 22.77. Lipat natin class pag ganyan siya dun. Okay? Tapos class, mag-ano tayo? Calculate tayo. So meron tayong 7.59 minus class yung 22.77. So meron tayong 15.18 dito. Ito class is 15.18. So pag ganun siya sa kabila. Okay? Tapos class, ito naman. So meron tayong pababang 5.06. Minus class yung 29.05. So meron tayo class 23.99. So pataas siya dyan. Okay? So dating gawin class, i-check natin sa gitna. Before yan class, kunin muna natin yung shear. So meron tayo class shear dito. So ano yung shear natin class? I-calculate natin. So meron tayong 60.15 plus 22.46 minus 15.18. So meron tayo class 67. So pag ganyan siya class. Ay hindi. Sa kabila. Kasi ang tutulungan niya class is yun. So pag ganun. 67 plus 0.43. So pag nilipat natin class ganyan. Okay? So again class, i-check natin. Sagot natin. So ang galaw ulit natin class, di ba? Kinuha natin yung sagot dito, tapos yung sagot dito. So i-check natin class sa gitna. Okay? So i-erase ko muna yon. Ayan. Okay? So checking natin class, mag-moment tayo sa n is equal to 0 at ang clockwise positive. Di pala NE. Moment tayo class dun sa E. Okay? So yung first create ng moment class, unahin na natin yung 22.46 times lever arm lakas na 2. Okay? So apat sila, no?
Tapos class meron tayong minus 23.99 times yung lever arm na class na 2.5. Tapos minus yung 67.43. Lever arm na class na 23 pala class is 3. Pala class is 3. Ito yung 2.5. Okay. Lastly class, ito pala is positive. Kasi pag ganun. Lastly class, meron tayong minus 28.38 times 5. Is it equal to 0? Okay. Check natin class, apat yan. So meron tayong 23.46 times 2. Okay. Minus class yung 23.99 times 3. Plus yung 67.43 times 2.5. Minus class yung 28.38 times 5. Okay? May mali. 4, 6, 2. 23, 3. 67, 2.5. 28, 5. So 26, 46, 23, 3, 67. Ito class. But 67 yan. 67, 43, 2.5, 28, 38 is equal to, ay, mali pa rin. Tama naman, di ba? Positive, negative, positive, negative. So 5, 38, 2.5, 67, 43, 329. Ay, ito. Ito class. 22 dapat. Yan. Okay. So, yung class. Tingnan natin class. Negative 0.375 is more or less 0. Okay. So, again, class, no, basta less than 1. Okay tayo dyan. Okay. So, sure na rin tayo, class, na yung mga sagot natin dito sa second. So, dito, class, pwede rin natin i-manual actually. So, dito, class, pataas na ganun. So, may pababang 34.36. Dito, class, meron tayong paganyan na 44.8. Okay. Dito, class, meron tayong paganon na 67.43. Dito, meron tayong 22.77. Dito, class, meron tayong pataas na 5.27. Dito, class, meron din tayong pataas ulit na 29.05. Okay. Tapos yung moment natin, class, more or less, pag ganito dito, still pag ganon, ito rin pag ganon. Okay. So yung moments natin, class, no, for moments sa A, meron tayong 44.8 times 2.5. So yung multiply mo lang, class, dun sa distance. So meron tayong 1, 1, 2. Okay. Ito naman, class, meron tayong 67.43 times 2.5. So 168.575. Okay. Lastly, class, yung 22.77 times 2.5. Yan. So meron tayong 56.925. 56.925. Okay. So yan na yun, class. So kung titignan nyo, class, ang gusto ng problem, lahat. So, ang missing na lang ba sa free body diagram analysis natin is yung moments. Okay? So, i-erase ko lang to, class, para ilagay natin yung moments. So, again, class, kung nag-gets yung discussion ko kanina, class, sa pagkuha ng moment, kukunin lang natin, class, yung shear.
times yung distance na yun. So, yung shear na yan, tapos yung distance na yun. Okay? So, kung titignan nyo class, isa-isayin na lang natin, no? So, yung moment. So, moment natin class sa GH is equal to. So, guess na natin yun, no? Yung moment sa GH is equal to HD. Okay? So, parang may space class, di ko yung susulat. So, 29.9 tayo dito. Pag ganyan. Okay? Tapos class yung moment natin sa HI is equal to, so moment sa GH class, kung yung GH yun, no? So ang kukunin, agree mo lang dito class, sige, i-calculate natin class para kapanipaniwala. Okay? So GH class equal yan sa, yung moment sa GH is equal yan class sa HG, no? So ito yung class, so 5.98 times 5. Yan. Meron tayo class 29.9. So ang orientation niya class again, ito kasi counter. So dapat ito clockwise. Kontrahin niya kasi yun. Okay? Sa HI naman class, so meron tayong 5.06 times yung 3. Okay? So meron tayo class 15.18. So kung titignan natin to class, so counter siya class. So dapat ito clockwise. Okay? So next class is yung moment natin sa DE. So DE. So meron tayo class ng 28.38 times yung distance na to. So 5 rin. Okay. So meron tayo class ng 141.9. So orientation niya class is ito counter. So clockwise rin siya. Okay. Tapos yung moment rin natin class sa EF. So EF class, itong 23.99 times yung 3. So yan, meron tayo class 71.97. Orientation niya kasi ito is counter, so dapat ito is clockwise. Okay? Yung moment natin class, so itong side na lang mo, tapos kayo nagawa sa iba. So meron tayong GD. So GD class is equal to, so itong 14.95 times 2. So, meron na rin tayong class same, 29.9. Okay? So, tignan mo kasi clockwise to. So, ito, counter. So, yung moment natin class sa DA. So, DA class is equal to, so ito yun, no, DA. So, meron tayo class ng 44.8 times yung 2.5. Okay? So, meron tayo class 112. So, kung titignan mo class, ito is clockwise. So, ito is counter. So, ang checking natin class kung titignan nyo parehas yun. Okay? So, kayo nang gumawa class dun sa iba kasi wala tayong space. Gets ba? So, i-check natin class yung mga sagot. Dami. Ay, check na lang natin class yung mga reactions. So, tama class, no? 44,112.6, meron tayong 67. 575, 527, tapos 2.77. Yan. 56.93. Press naman. Okay? So, ganun class. So, yung 1.9 class, ipakikita ko lang. So, ang bago ko sa 1.9. So, i-erase ko muna to. Tuloy natin class. So, example 1.9. So 1.9 class, ang gusto niyo lang, ipakita mo lang daw kung paano kukunin yung reaction. So show lang class, you don't have to answer. Okay? So ang pinakabago dito class, ang pinakabago sa kanya is meron na siyang given areas. Okay? Diba? Sa last two examples kasi natin class is parang wala siyang given area. Bang area niya lang kasi ang sinasabi lang doon class is parang yun. Meron silang equal column sections. Okay? So ito class, this time, magkaiba class yung area ng ating sections. Okay? So paano natin gagawin yung class? So dating gawin pa rin naman tayo. So unahin natin class yung centroid. Okay? So centroid natin class, diba, hatiin mo ulit siya sa gitna. Doon sa ating inflection. Sa ating hinges. Internal hinges. Okay? So
So, i-drawing ko muna class ko ano yung ating columns. So, may column tayo class, no? So, isipin na lang class, rectangle na natin yung columns natin, no? So, may ganyan. So, 4 tayo this time. Okay. So, ito class C. So, yun nandyan. So, ito si L, ito si M, ito si N, ito si O. Okay. So, yung distances nila class, ito. So, ang distance nating class is, ito is 20 feet. Ito class is 15 feet. Ito is 25 feet. Okay. So, more or less class, sabihin na natin, andito yung ating center of gravity. Ito yung gusto natin makuha class. Ano yung bar X? Okay. Tapos lastly class, yung mga areas nila. So, ito daw class is 10 inches squared. Ito class is 8 inches squared. Ito class is 6 inches squared. Ito class is 10 inches squared. Okay? So with this class, yung formula natin class, total area X bar is equal to the summation of yung areas times yung distance nila from the left most column. Okay? So yan. So, tignan natin yung class. So total area is meron tayong 10 plus yung 8 plus yung 6 plus yung 8. I mean 10. Okay. Times class yung X bar natin. Okay. It's equal to, so yan. So yung summation nung product nung dalawa. So meron tayong 10 plus yung area niya. Yung una, no? Times yung distance niya na 0. Plus yung 8 times yung distance niya na 20. Plus yung 6 times yung distance niya 35. Okay? Plus yung 10 times yung distance niya na 35, 60. Okay? So, i-calculate natin class, makukuha natin is 28.53. Okay? So, ito class yung section AA. So, pag sinolve natin class yung section BB, kung titignan nyo class, parehas din naman, no? Magbabago lang dyan class is yung letters. So, still class, ang X natin class is equal to 20 feet. Okay? 28 plus 0.53 feet. Yes ba? Okay? So, since alam na natin class kung asan yung centroid class, pwede tayo mag-proceed dun sa column axials. So yung class, proceed na tayo sa column axial, no? So dating gawin class, section AA tayo, AA, tapos section BB. Okay? So this time class, ang kukunin natin yung column. Okay? So, unahin natin class yung section. Yeah, actually, ito lang yung kukunin natin. So section class AA. Okay? So yung tsura ng section AA class, kung titignan natin, ganito. Yan. Okay? So, di ba meron tayong internal hinge, external hinge, external hinge, external hinge. Okay? Tapos class, meron tayong exterior load na 8. Yan. Okay? So, ang gusto natin makuha class is ito. So, yan, 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 yan. So, ito kasi L, andito si M, andito si N, andito si O. Okay? Tapos class, di ba meron tayong center of gravity. Ang center of gravity natin class, ito. So, ang distances natin dito class, ito is 20 feet. Tapos yung gitna class is meron tayong 8.53 feet. Okay? 6.47 feet. Tapos class 25 feet. Kumbaga kasi class from the leftmost device, yung center of gravity natin class is 28.53. Okay? So alam natin class, ititip niya to the right. So more or less, alam rin natin class na lahat ng nasa left ng center of gravity class pababa, lahat ng nasa right niya kasi is pataas. Kasi tutulak niya pag ganun. Okay? So ito class, ang tawag natin to L vertical, M vertical, N vertical, O vertical. Okay? So kung titignan niyo class, anong bago? So pag given na yung area niya class, so ilagay na lang natin ulit yung area class. So ito si 10 inches squared, si 8 inches squared,
6 inches squared, tapos 10 inches squared. So pag given yung area class, more or less, kailangan natin gawin ng stress. Kasi ang nasa assumption class, no, yung ang collinear daw dito class or like ang proportional is yung stress. So stress class, di ba? Stress is equal to force over area. Okay? So ang iproproportionate natin dito class, di ba? Alam natin class similar triangles to again. Similar triangles natin class. So may pag-anon. So may pag-ganyan class, no? So i-relate natin class tong mga to. Technically kasi i-relate natin yung stress, hindi yung forces. Okay? So parang imagine niyo class forces yung stresses yung nandiyan class. So instead na yan class i-diretso natin, since meron na tayong given na area class, kailangan nating gamitin to. Gets ba class? Okay? So ang pinaglalaban ko dito class, bis na ito yung gamitin natin class, dapat yung stress dun sa L, okay? Over class yung distance niya from center of gravity, so 28.53. Okay? It's equal to class yung stress class sa M, distance niya from center of gravity, 53. Okay? It's equal to yung sa N naman class, distance niya from 6.47. Tapos class yung sa O naman class, yung distance niya from is 31.47. Okay? Tapos class i-follow natin yan. Ay, yung muna class. So, ang gagawin natin class, i-express natin tong tatlo in terms of yung L. Okay? So kung titignan nyo class, yung M natin class is equal to, ano tayo nung 8.53 over yung 28.53 stress sa L. Okay? Tapos class, meron din tayo nung stress sa N is equal to 6.47 class over yung 28.53 stress sa L. Okay? Maiksi pala ata to. Wait pala kasi. Sige, tuloy-tuloy. Okay? Tapos class, yeah. So lastly class, yung ating stress sa O is equal to yung 31.47 over yung 28.53 stress class sa L. Okay? So yan class yung mga relationship nila. So ginawa natin class, in-express natin yung tatlo in terms of yung isa. Okay? So anong next step natin class? Next step, substitute naman na natin class kung ano yung ito. Okay, so unahin natin to class. So unahin natin yan. I-substitute natin class kasi ang gusto natin makuha kasi yung force, hindi yung stress. I-substitute natin class yung force over area dito. Okay, so unahin natin yung class. So dito, so stress diba is equal to force sa M. So meron tayo class nung M, vertical. Diba? Over class yung area niya na 8. Okay? So equal to, copyin lang natin yung class, 8.53 over yung 28.53. Okay? Stress sa L. So stress sa L naman class, di ba yun yung force over yung area niya class na 10. Okay? So with this class, kung titingnan yung MV is equal to 0.239 LV. So yan na yung gusto nating relationship class. Okay? Hindi yung stresses. Okay? Gets ba? So next class, sunod natin ito. Yan. Okay? So stress sa N class is equal to yung force sa N. So force sa N class is ito. Over yung area niya class na 6. Is equal to yung 6.47 over yung 28.53. Stress sa L. So ang stress sa L class is yung force sa L over yung area sa L. So ganyan. Makukuha na natin class yung force sa N equal to 0.136 LV. Okay? So lastly class is ito. So lastly class is yan. So stress sa O is equal to yung force sa O over yung area ni O class na 10 is equal to yung 31.47 over yung 28.53 class. Stress sa L is yung force sa L over yung area sa L. Okay? So, makuha natin class yung OV in terms of LV class is 1.103
LV. Okay? Technically class, yan na yung first stop natin. So i-erase ko lang kasi yun nandito, no? Okay? Tuloy natin. So, nakuha na natin class yung relationship nila, pwede na tayong mag-moment. Okay? So, mag-moment na tayo class sa center of gravity. Summation of moment class sa center of gravity is equal to 0 lang ang clockwise positive. So, kung titignan natin class, meron tayo ng 8 times yung distance na to class. Ang distance na yan is yung kalahati. So, 5 ay 6 feet. Okay? Tapos yung LV. Minus class yung LV times yung 28.53. Okay? Minus class yung MV times yung 8.53. Okay? Minus class yung NV times yung 6.47 minus yung OV times yung 31.47 is equal to 0. Okay? So, substitute natin lahat to class. So, meron tayong 8 times yung 6 minus yung LV. So, stay lang yung LV class. So, 28.53 minus yung MV class. So, ang MV natin class is ito, 0.239 LV times class yung 8.53. Okay? Minus class yung NV. So, yung NV natin class is 0.136 LV times class yung 6.47. Okay? Lastly, class is yung OV. So, yung OV natin class is 1.103 LV times class yung 31.47 is equal to 0. May kuha tayong sagot class LV is equal to 0.725K. Okay? So, erase ko muna kasi yung gitna. So, ayan class. So, pag sinubstitute natin class yung LV dito sa tatlong to, okay, makukuha natin class yung mga sagot ng MV. So, yung MV natin class is equal to 0.174 kips. So, meron rin tayo class nung NV. So, 0.0987 kips. So, lastly, class yung O vertical is equal to 0.8 kips. Okay? So, ganyan yun, class. So, ang bago dito, class, again, dun sa relationship ng similar triangles, class, hindi yung force yung gagamitin natin. Kung baga, class, nung previous examples, yun yung ginawa natin, class, kasi yung area nila pare-parehas. So, parang kung isipin nyo, class, over 1 sila lahat. Okay? Pero this time, class, since magkakaiba na yung area nila, class, dapat ang gamitin natin is yung stress. Okay? So, ganun rin, class. So, same procedure yung gagawin mo, class, dito. Yan. So, same procedure. So, pakita ko na lang, no? Ito. So, yan yung una natin, class, no? So, i-cut natin, class, sa BB. The same procedure, class. Gawin ulit natin to. So, makukuha mo na ulit, class, kung ano yung E vertical, F vertical, G vertical, tapos yung H vertical. So, after mo, class, nakuha yung mga vertical, yung mga axial columns, yung axial forces sa columns, class, mag-free body diagram analysis ka na. So, again, class, sa free body diagram analysis, hatiin mo lang, class, dun sa internal hinges. Tapos kung titignan mo kasi inspect mo, meron ka lang tatlong unknowns per FBD. So pag yung per FBD class na ganyan, okay? So 3 unknowns class, tapos meron tayong 3 equilibrium equations class, makukuha mo na lahat-lahat. Okay? So ganun class sagutin yung ito. Ganun mo siya masasagot si 1.9. Okay? So cut natin dito class. So thank you for staying, class. Tuloy natin yung factor methods dun sa next video. So bye. See you on the next video, class.